Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, just call me Red. Matangkad, maputi, chinito. Hindi po sa pagmamayabang, noon pa lamang po Kuya E. Kahit na elementary days ay madalas po akong makuhang konsorte. Cute daw kasi, pero madalas po, konsorte o escort lang ako pero wala akong lakas ng loob. Meaning, napipilit lamang po ako. Naboboto. Ganun ba? Hindi naman ako proud. Proud kung anong itsura ko. Pero napipili lang talaga ako. At Kuya E, isa rin po akong tago. Bye po ako. Pero loyal naman po ako. Isa lang po ang naging girlfriend ko and boyfriend. Till now. Hindi pa nagkakaroon and ewan ko ba. Para bang kahit nasabihin ko sa sarili ko na uy, may nagugustuhan akong lalaki. Umaayaw at umaayaw pa rin. At the age of 37, single pa rin ako. Pero ano nga ba ang ibabahagi ko sa inyong channel? Kuya E, marami na rin po kung narinig sa inyong mga kwento tulad ng sa mga magkaka-boardmate. Pero Kuya E, ako po ay may karanasan sa boarding house. Kuya E, dahil working student ang kuya ko, madalas ay weekly kaming umuwi sa malapit na probinsya. Magkasama kami sa boarding house at ang isa pa naming kasamahan na bago pa lamang, si Roji. Si Roji po, Kuya E, ay tahimik lamang na estudyante. Hindi ko alam na isang gabi pala, may gagawin si Roji sa akin na ikabibigla ko at the same time ay kagugustuhan ko. Umuwi si Roji, Kuya E, nang nakainom. Amoy alak kasi ito. Katatapos ko lang maligo nang dumating siya. Nasaan ang kuya mo? Tanong sa akin ni Roji. Nabigla ako kasi never naman siyang nagtanong or nag-usap kahit nga si kuya. Hindi niya kinakausap. Sabi ko naman, nasa work. Tayo lang pala dito. Sabi ko sa kanya, oo nga, mamaya pang madaling araw ang uwi ni kuya. Pagkatapos nun, ang dami-dami niyang tanong na parang mga random questions lamang. Parang napadaldal si Roji. Tapos napupuna ko siya, Kuya E, na parang tumitingin sa katawan ko bago pa man ako nakapagbihis. Sa totoo lang, naghahalo ang kaba ko at pag-iisip na baka may gawin sa akin si Roji. Kaya pilit kong nilalabanan ng takot. Sabi ko, sige, tulog na ako. Nakiupo kasi siya doon sa tabi ko. Kahit na pinatay ko yung lampshade. Pinakikiramdaman ko, Kuya E, hindi siya umaalis. Basta, tumagilid ako, Kuya E. Ilang sandali, may idlip sana ako. Kahit na andun siya ay tila ba bigla ako nagising. Kasi, batid ko na may kamay na gumagalaw. Mula sa gilid ko sa pagkakatalikod ko ay patungo doon sa aking shorts. Sa ilalim ng shorts, Kuya E, dumaan si Roji. Kuya E, akala ko talaga lalaki si Roji kasi madalas ko silang makita ng girlfriend niya na naglalandian at batid din ng kuya ko. Pinapapunta ni Roji ang babae kapag wala kami. Katunayan kasi na one time ay magtatapon ng basura ang kuya ko, nakitaan niya ng kondom. Tinanong pa nga ako ni kuya kung sa akin daw ba. Obvious, sabi ko, kuya, hindi dahil sa hindi pa man kami umaabot sa ganun ng girlfriend ko. At Kuya E, balik tayo kay Roji. Hindi ako kumikilos habang sa may paghimas ng nagaganap. Mabilis ang kamay ni Roji kahit na may kasikipan ng brief ko. Naabot na ni Roji ang aking pops. Hindi ko alam kung sa isip ba ni Roji ay tulog ako o batid niya na alam ko naman ang ginagawa niya. O dahil lang talaga kaya malakas ang loob niya ay dahil sa nainom niyang alak. Kuya E, hindi ko na malaya na kahit ganun pala na nilalamutak lamang niya ay nag-standing ovation na ang aking pops. Hanggang sa hinila niya para makatihaya ako. Unti-unti na ang naging pagtanggal ni Roji sa aking pambabang kasuutan. And yes, Kuya E, unang beses kong naranasan ng paglantak sa aking pops. Magaling si Roji. Hindi ko maisip na sa kakisigan niya, sa angking itsura niya at the way niya na protektahan ng girlfriend niya ay isang
malambot na Roji pala ang lalantak sa aking paps. Kuya E, sobrang enjoy ako sa ginagawa ni Roji kaya batid kong alam na niya dahil sa pag-ungol ko. Kuya E, sinabi ko kay Roji na malapit na ang pagsabog pero mas hinigpitan pa niya. Means uminom ng krema si Roji. Hindi ko alam kung mandidiri ba ako kasi ang amoy di ba nun ay parang Clorox. Matapos nun, Kuya E, ay inayos ako ni Roji. Pati pagbabalik ng pambaba ay siya ang umayos. Tipong hindi ko alam ang nangyari na obvious naman na alam ko dahil nga sa aking pag-ungol. Kuya E, simula noon sa tuwing wala si kuya ko, parang matik na tuwing sasabihin ko kay Roji na matutulog na ako ay gagawin na niya. Hindi kami nagkailangan pero hindi naman namin napag-usapan yung mga nangyayari. Para bang nasanay na lang kami talaga sa isa't isa na ganun ang ginagawa niya. Minsan Kuya E, sinubukan kong lumantak din pero hindi ko yata talaga trip yun. Kaya hindi ko na pinilit. Hindi na rin ako pinilit ni Roji. Nang graduate si Roji, nawalan na rin kami ng oras na magkita nang umalis na rin kami ni Kuya sa boarding house. Lumipat kasi ako sa province din nung nakagraduate na si Kuya. Kahit ngayon Kuya E, naalala ko pa rin ang nangyari ng ilang taon sa amin ni Roji. Mga alaala na lang dahil sa edad kong ito, parang hindi ko na yata talaga balak na magkaroon pa ng iba pang mga karanasan. Pero malay naman natin Kuya E. Hanggang sa muli Kuya E, humahanga po at nagpapasalamat sa iyo. Red na yun. May isang alaala si Red na tungkol kay Roji at yun ay yung mga nagaganap sa kanila ng mga nakalipas na mga taon sa kanyang bilang ka-boardmate. No? Muli, maraming salamat sa iyo Red at muli maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.